my beloved Boss Mike Severa. Duterte, natanggap na ang unang set ng ebidensya mula ICC. Narito. Patay, ayan na yung mga ebidensya. Paano pa kaya nila mga kababayan nito sasagutin? Ano? Kita nyo, kung natanggap na nila yung mga unang ebidensya, dapat ito na yung pinag-aaralan nyo kung paano sagutin sa ICC, sa korte ng ICC, kaso mga kababayan, parang yaman na yun, mangangampanya tayo. Wala silang pakialam kay Digong sa totoo lang. Ang iniisip lang nila yung sarili nila. Gamit na gamit yung matanda para sa pansariling interes ng mga yan, mga kababayan. Maniwala kayo, hindi nila mahal si Digong. Yung pinapakita nilang pagmamahal, ka-fake newsan, ka-plastikan, pag-gift. Oo. Yang ang tawag sa Tagalog mga kababayan pakitang tao. Oo. Tuloy. News ni King Gomez. Natanggap na ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga detalye ng unang set ng ebidensya na ihaharap laban sa kanya sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court. Kinumpirma ni ICC Prosecutor Karim Khan na ibinigay na nila ang 181 items sa legal team ng dating Pangulo. Nako! Yan na ho yung pag-aralan ninyo, kampo ni Digong. Pag-aralan nyo na kung paano nyo pasisinungalingan. Pag-aralan nyo na kung anong alibay ang inyong ididepensa sa korte ng ICC sa September. Kita nyo, sa September na ho yan. Excited yung mga iba dyan. Excited yung iba dyan. Siguro naman mga kababayan, pagdating ng September mga kababayan, nakalimutan na nila si Digong. Mapupunta na sila kay Bato. Si Bato naman yung ipapanawagan nila, palayain nyo si Bato. Pero kapag hindi nyo ginawa kay Bato yan, naku, magtatampo yun. Bakit si Digong lang ang pinaglalaban nyo? Bakit ako? Hindi nyo ako mapaglaban, Ipaglaban nyo si Bato, magsiselos yun. Siloso pa naman yun. Tuloy. Yun man, walang mga partikular na detalyeng inilabas tungkol sa mga ebidensya dahil ito ay ikinukonsiderang confidential. Yun, confidential, hindi pwedeng ilabas kaya wala tayong kopya. Hindi pwede yung ilabas, Yang mga ebidensya na yan, Una nang inatasan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang prosecutor na magbigay ng mga obserbasyon at tumugon sa ilang katanungan na may kaugnayan sa ebidensya at mga testigong posibleng iharap laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Digong, magkikita na kayo ng mga dating tauhan mo. Magugulat ka dyan, Digong, baka dumating si Garma at si Leonardo. Kalimutan mo muna si Matubato. Sila Kanyas, nako sigurado. Sigurado na yan na magkikita kayo face to face, oo. At sa mga harap nila, sa mga mukha nila sabihin mo na hindi totoo. Lahat ng mga aligasyon sa'yo. Sapagkat Digong, tandaan mo, yung mga tao na pinagkukuha mo, hindi katulad mo. Walang konsensya yung katulad mo. Pero yung mga kinuha mo kahit papano, hinipo pa rin ni bro ang mga puso para magsabi ng totoo. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihin ka. Diba, Kejo? So, paano ngayon to mga kababayan? Ano naman ang masasabi ng ating mga kababayan? Dumako naman tayo din sa ating mga kababayan. Pasok! Sir, okay lang ba? Okay lang. Sir, Pairam ng video ito na.
pulso ng bayan, mga kababayan. Bilang po, kasi meron pong sa Article 2 ng impeachment ni Sara Duterte, meron pong mga nakinabang sa 612 billion pesos galing sa confidential fund. Meron daw pong mga tumanggap na Miggy Mango, J. Kamote, na kaibigan ni Mary Grace Piatos. Ano pong masasabi niyo doon? Tumanggap o binigay nila yung mga yan? Pagkain ba yan? Yan daw po yung mga tumanggap ng confidential fund Ganun ba? Sa pangalan pa lang, di mo na pagkakatiwalaan Di mo na paniniwalaan. Sa mga ganyang bagay, pag nanao ka na lang, galingan mo na. Oo nga! Hindi kasi kinalingan ni Sara. Mas magaling yung tatay niya. Sara, hindi ka nakilig sa tatay mo. Kung nakinig ka lang sa tatay mo, sana walang nakita kaso, mahina ka Nagnakaw ka na rin lang lahat. Sabi ni Kuya, aba, hindi mo pa ginalingan. Galingan mo sa susunod kung meron ka pang pagkakataon. Kaso mukhang may impeach ka na. Tuloy. Grabe mukhang galit po kayo. Ano po bang masasabi niyo kay Sara Duterte? Bobo siya. Bobo si Sara. Kabise! Nandito na si Kabise. Bobo pala si Sara. Sabi ni Kuya, bobo nga raw, Sara, Sabi ni Kuya, bobo ka raw. Bobo ka raw, bobo! Ulit, Boss Mike. Gusto ko lang talagang diinan. Para hindi nila makalimutan na bobo talaga si Sara. Tuloy. Sara Duterte. So, hindi natin po kayo. Ano po bang masasabi niyo kay Sara Duterte? Bobo siya. Bobo si Sara Duterte. So, hindi natin kailangan ng isang magiging presidente na katulad ni Sara Duterte na bobo. Puro lang siya tapang, bunga nga lang matapang sa kanya, pero utak niya, dapat ayun ang pinapalago niya. Total, yung utak mo daw, Sara, palaguin mo. Palaguin mo raw yung utak mo dahil napaka-bobo mo. Bobo ka raw, bobo. Bobo ka raw, sabi ni Kuya, bobo. Bobo mo. Gusto ko pa ulit-ulit yung bobo. Hindi, gusto ko lang diinan. Kasi sabi ni Kuya Bobo naman talaga, no? Tuloy. tagal niya ng politiko, no? Dapat matalino na siya. Sayang naman pagiging abogado niya. Di ba? Ano siya? Bar passer? Ano yun? Pumasa sa talino o sa connection? Hey! Boom! Dahil sa talino, dahil sa koneksyon, Sara. Kaya ba pumasa ka daw, sabi ni Kuya. Baka naman mamaya, dahil sa koneksyon lang yan ng ama. Kaya ka nakapasa. Di ba? Sa totoo lang, hindi naman nag-practice si Sara. Yung sinasabi nila na magiging kasama si Sara para maging abogado ng ama niya sa ICC. Mga kababayan, sabi lang yun para masabi kahit paano may laman utak niya. Tandaan nyo yung sinabi nila noon, si Digong daw, yung mag-aabogado kay Sara sa impeachment trial. Nagpabaliktad na. Imbis na yung ama yung magiging abogado niya, yung anak na yung nag-aabogado daw sa kanya. Wala na mga kababayan. Wala na, palasak na tong kampo ni Duterte. Doon mo makikita ang isang taong matalino kung pumasa nga ba siya o hindi. Nakita naman natin kung paano magsalita si Sara, kung paano sumagot sa mga katanungan. Walang-wala. Hindi pwede yung time out na sabay hagik-kick. Hindi. Ay, nagta-time out ka pala, Sara. Oo. Kita mo? Ordinaryong mamamayan na nagsasalita, halatang halata ka na. Yung mga style mo hindi pumasa sa isang simpleng mamamayan na tulad ni Kuya. Yung style mo na hagik-tik ka dahil hindi mo na masagot yung mga tanong sa'yo. Ito, ang katapat mo si Kuya. Halatado, bistado, nabuking kanya. Yan quality ng isang o karakter ng isang abogado, no, na may tinapos o kahit hindi siya nakapasa pero pag sinabing low graduate o low student, iba yung datingan kung paano magseta. Correct! Ibang-iba! Iba! Kahit po mga kababayan, hindi kayo tapos ng kahit na kahit anong degree ng inyong mga pinag-aralan, mga kababayan, kung inyong kahit paano nakatungtong kayo at naumpisan nyo yung mga yung inyong mga kurso, mga kababayan, hindi kayo magiging tulad ni Sara. Kaya nga ako kaya ako nagtataka.
sa isang katulad ni Sarah, mga kababayan, parang pumasa lang ng isang semi. Parang isang sem lang ho yung inaral niya bilang abogada. Di po ba? Oh, halatang halata po mga kababayan, mahina ulo niya. Oh, tuloy. Alam makita natin, ay meron tong ano, no? May kana ito, may sipa ito. Hindi ito basta-basta lang nag-aral ng abugasya. Eh, tapos pumasa pa, take one. Hello. Tapos ganyan ka. Oh, tapos ganyan kabobo. Pumasa, take one, ganyan kabobo. Samantalang yung mga kakilala kong abogado, nag-take two pa. Pero mga kababayan, pag nagsalita, tuloy-tuloy sila. Hindi napapatid, mga kababayan, yung pangangatwiran, babasahan ka ng article at ano, ha? Oo, mga ganun. RA 7169. Ganun. Oh, si Sarah, mga kababayan, kailan nyo ho siya na pakinggan na gumamit ng RA 69? Siguro, tuwing gabi. Oo. Na sila lang ang nakakarinig. Oo. Wala, mga kababayan, mahina. Our beloved Boss Mike Cervera.